Tara guys, ready na naman ang iyong chef. O diba? Wala na naman silang choice. Ako na naman ang magluto. So, ang lulutuin ko ngayon is salona pa rin. Kagaya lang din yan nung una ko niluto na maraming gulay. Ang kaibahan lang yan is laham yan siya. Tapos, kailangan ko siyang pakuluan muna para makakuha ko yung mga parang dumi-dumi niya. Tapos, ayun, kailangan iyang mga laman-laman na yan para din yan sa soup nila. So, naglabas din ako ng mulukiya. Saluyot yan. Saluyot sa atin. O, diba? At yan, gulay para sa akin salona. So, ganyan, pinakuluan ko muna. Tapos tinanggal yung mga parang bula-bula ba, madumi. Ganon, pero hindi ko na kaya. Ay, binuhos ko na lang para hugasan ko ulit. Para mawala talaga yung dumi niya. Hinugasan ko talaga siya ulit. Bago ko siya igisa, pero di ko na ipakita kung anong mga proseso yan kasi parehas lang din yan nung una kong ginawang salona, yung chicken. Pero yan, ang kaibahan yan is kailangan ko siyang i-pressure cooker kasi nga karni siya na na laham para din yung karning baka, ganyan. Kailangan ko siyang i-pressure cooker ng 45 minutes. Ayan. So, after 45 minutes, ganyan na ang itsura niya. Ayan. O, diba? Ang bilis. Tapos, hahanguin ko siya at ililipat ko sa isang kalderong malaki kasi hindi man malaki yung pressure cooker na hindi kasi yung mga gulay at kailangan naman na malaki ang kaldero para maraming sabaw. At nilagyan ko na ng asin kasi walang asin kanina paglagay ko. Sauce. Tapos, ayan, another pressure cooker na naman kasi mag-soup ako. Ayan, maliliit na laman-laman na yan. Igisa ko din. At tinignan ko ulit ang aking mga gulay kung ano na. Ayan, diba? Good for 2 days na naman yan. So, ito naman yung para sa soup. Nahugasan ko na, iluluto ko na siya na dire-diretso. So, igisa ko lang siya sa mantika. Tapos, lagyan ng sibuyas, bawang, at ginger. Ayan, for the go na to guys. Kasi, kailangan din ito ng sabaw na hindi naman masyadong marami kasi quicker soup. Ayan, na may meat. O, gisa ko lang siya para mabango. Ayan. Tapos, nilagyan ko ng cumin at paminta. Wala pa munang asin. Yan na muna, mamaya na ang asin. Tapos nilagyan ko ng tomato paste at blended tomato din. O, diba? Doble. O, diba? Sharo. Para maganda ang kulay. Tapos nilagyan ko pa pala ng paprika yan at saka magic sarap. At lagyan na ng tubig. Ayan ang sabaw niya. I-pressure cooker ko din yan siya ng 20 minutes lang. At i-check ulit yung gulay natin kung ano nang itsura. Ayan na siya. Wow na siya. Kape muna, kape para mabuhay ang dugo. Dahil marami pa tayong lulutuin. Nakadalawang na ako, luto. So may may kanin pa, may isa pang putahe. Tapos gagawa pa ako ng salad. So kape muna tayo para na akong nahihilo. Recharge muna. Salamat, kape. Diba? So, back to work out. Habang nagkape, nasa work pa rin. So, keep on watching guys. So, sa salata naman guys, same lang yesterday. Gagawa pa rin ako ng tabula kasi marami pang burgol. Marami kasi akong nalabas ng burgol kahapon na babad. So, hindi naman din masisira. Yun pa rin ang gagawin. Tapos, check ko ulit yung gulay kung naluto na sa ating salona para tapos na. Ayun. Tapos, ayan na, pinagsama ko na yung parsley, pomegranate, at ang kaibahan nito is tomato ang ginamit ko, hindi na siya beetroot. Tapos, ang sauce naman is same pa rin kasi tabula yan. Ayan, yan lang ang pinaglalagay ko. At chinek ko ulit yung soup ko after 20 minutes. Ayan na siya.
malambot na siya. So, ilalagyan ko na siya ng isang cup na Quaker Oats. Ayan, para malapot siya. Yan na ang soup nila. As nilagyan ko na ng asin para matikman natin maya-maya. So, sa main dish naman nila ngayon ay kailangan nilang may kanin kasi magluluto ako ng saluyot, mulukiya. Tapos, sinugasan ko lang yan at ibinabad muna at nilagyan ko ng kunting suka. Another kaldero na naman para sa ating mulukiya. Yan, gamit ko ay manok. Tapos, ibubuild ko lang siya na may kasamang maraming anik-anik sa buhay. Para pampabango yan guys, pampalasa niya. Tapos, ayan, tinanggalan ko muna ng parang niya bula-bula para parang madumi kasi. Tingnan, ayan, bago ko ihulog yung mga anik-anik na yan na may kasamang carrots at sibuyas at saka yung mga pampalasa. At lulutuin ko siya ng mga 30 minutes, palambutin. Habang pinalambot ko yan, naglagay pa muna pala ako ng asin. At yan, may mainit akong tubig para sa kanin natin. At yan na naman ang ilalagay ko sa kanin. Yan ang nakadiferensya kasi yesterday nagluto ako ng kanin, regular lang. Pero ngayon, kasi para sa loob na lahat, ayan na, isama ko sa mga ganyan, maraming anik-anik, di para sa atin natural lang ang luto natin sa kanin. So, ganyan sa kanila, maraming abubot. O, pahinga mo na ang inday kasi masakit na ang paa ng ating inday. Nagkape is life habang nakikinig ng sounds. At naluto na yung kanin natin, kailangan ko siyang i-drain at wala akong tagahawak ng cellphone kaya nandyan na muna yung cellphone ko sa gilid. O, ginanyan ko na lang, bahala na si Batman para akong katikati dyan kasi syempre in-speed ko ng bonggang-bongga. Uy, kasi mahaba ang video natin pag hindi ko i-speed. So, ganyan na ang kanin guys, naluto na siya. Pero ibalik ko pa rin sa kaldero yan. Walang katapusan, di ba? Binalik ko din sa kaldero at sa kawali naman nagpainit ako ng mantika na may butter. Yan, nilagyan ko ng G, pure butter G, yan ang pangalan. At ilalagay ko siya sa ibabaw ng kanin yan. O, tapos takpan ko na siya ng aluminum foil para pahubasan na ba. So, chinik ko ulit yung aking mulukiya, yung binoiled ko na manok. Kailangan ko na naman siyang i-separate yung manok na manok lang talaga, hindi kasama yung mga anik-anik na yan kasi kailangan ko manok lang at saka yung tubig ng manok, wala nang anik-anik, diba? So yan, na-separate ko na yung manok at saka i-drain ko muna yan kasi hindi ko kailangan ng mga anik-anik na yan. Sabaw lang. Diba? Paulit-ulit lang. Yatay. Balik na tayo sa kaldero at ilagay ulit yung sabaw. Kuntian ko muna yung sabaw kasi tansyahin ko lang dun sa mulukiya kung malapot na siya. Ayan, kunting sabaw. Sabaw yan kanina sa binweld ko na manok. At ibalik ko na yung manok na wala ng anik-anik. Ayan. At tsaka, yan na ang mulukiya guys. Malambot na. Ayan. Kasi frozen din yan kanina. So, ibubuhos ko din yan doon. Ayan. May pala. Sa ilalim, doble pala yung plastic niya. So, hindi ko mapangatawan na i-diretso ko yan sa kaldero. Baka mabuhos pa sa hindi mabuhos. Ayan, nilagay ko muna sa kabo ng aking lola. Kabo. Saka ko ihinulog. Yan, para safe ba? Yan. So, kailangan ko siyang dahan-dahan sa pag halo-halo. Hindi siya kailangan na mabilisan kasi masisira yung mulukiya. At isang lang yan, isang kulo lang yan, tapos na yan. Hindi siya kailangan na maraming kulo kasi mawala daw yung grano ng mulukiya. So, sa kawali naman na maliit, nagpainit ako ng G. Lagyan ko siya ng G pa rin, yung pure butter G. Ginisa ko yung bawang.
bawang at saka kusbara, coriander powder. Ayan, para mabango. Ilalagay ko din yan doon sa mulukiya. Pero pinatay ko na yung mulukiya na yan ha. Tapos na yan siya. So, pampabango na lang yan. Oh, yun. As in, masarap din yan. Saluyot sa atin yan, uy. Tapos, yun, ililipat ko na sa kaldero yung kanin ko kasi dadalhin ko na sa loob. Isiset ko na doon sa loob. Yan yung warmer na ano namin, na kaldero. Ayan. Ano ba tan? Sa Arabic na kalimutan ko. Basta yun. Malapit na ang kainan, na-ready ko na din yung lamesa, lamin ng mga gamit sa loob. Kailangan ko nang ipasok yung mga pagkain doon. Tapos yung 4 na mangkok na yan na malalaki, nilagyan ko na ng bread, yung creepy bread para sa lona. At yung 4 na yan, yung 2 is sa loob, yung isa is para kay Lolo kasi nakasiparit si Lolo, at saka yung isa naman is para sa mga maniho, 2 yung maniho. Isang maniho, tapos yung isa is tagalaga ni Lolo. At yan na ang itsura guys, nilagay sa ibabaw ng creepy bread yung meat at saka yung mga gulay-gulay, yung ginawa kong sa lona. At ito na yung saluyot guys, yung mulukiya at saka yung meat soup nila na may Quaker Oats. At kainan na, hindi mawawala ang aking dilis. Ayan, yung salona hindi ko nilagyan ng ano ba yun? Ng creepy bread. Ayoko bakit ba? Joke lang. Mas masarap kasi pag ganyan lang So, ayan na. Mapahamal na naman ako kasi gutom na din Ikaw ba naman simula umaga hanggang hapon? Yung kainan dito pala guys is kakain sila ng 5:45 PM. Yun yung unang kain nila. So, mag-start ang fasting nila ng mga 2 AM ng madaling araw. Tapos, hanggang isang na yan. Ilang oras yan. Tapos, yun lang kasi yung kainan nila alas 5:45. Ayan. Tapos, sa gabi, kain sila ng kain. Binabawi nila yung fasting nila na matagal. So, ganun sila. So, nag-enjoy naman ako sa pagkain ko kasi syempre may dilis ako. Pag may puting kanin, may dilis talaga ako yung naka-preserve ko yan na gourmet to you. Wow, sosyal. Pinasosyal ko ang dilis ko guys. Hindi siya maalat, matamis-tamis siya na may medyo maasim-asim konti. Basta masarap siya. May video ako dyan. Tingnan nyo na lang, itry nyo na ng luto para masarap din. Matry nyo din, diba? So, thank you for watching guys. See you next day guys. Meron na naman tayong ganap. Ano na naman kaya. So, yun na lang for today's video. Bye bye. God bless. Thank you sa support guys. Babush!